Bibili ka na naman ng luho, ano? Panoorin mo muna to. Attorney G, ano po bang epekto kapag laging inuuna ang luho? Kung noong huling Sabado ay ang pinag-usapan po natin ay ang compounding effect na konsepto, pag-usapan naman po natin ngayon ang kapangyarihan ng delayed gratification o yung pagpapaliban po muna ng pagbili ng mga luho hanggat kaya nyo na po talagang bilhin ito. Kaya ang una, need versus want. Ang karaniwang problema po natin mga Pilipino ay karaniwang hindi po natin alam ang pagkakaiba ng isang luho sa isang tunay na pangangailangan. At kung alam naman po natin ito po ay pilit nating kinakalimutan. Halimbawa po, ang isang simpleng tirahan ay isang need, ngunit ang isang magarang bahay ay isa ng want. Ang isang simpleng motor na ginagamit po pang grab ay isang need, ngunit ang isang bihis na motor na ipinampoporma lang po ay isa ng want. Ang isang simple at gumaganang cellphone ay isang need, subalit ang isang brand new na iPhone 17 Pro Max ay isa na pong want. At ang isang tinitimplang kape ay isang need, subalit ang isang kapeng Starbucks na po ay isa ng want. Kaya wag na po natin pagbabaliktarin ang konseptong ito dahil karaniwang ikababagsak lang po natin ito. At kapag gusto nyo pong labanan ito po ang pangalawa, proper strategy. Tandaan po ninyo na as a rule, pagdating po sa mga kagamitan, ang isang need po ay pwedeng utangin yan. Subalit ang isang want ay binibili lang po kung kaya nyo na pong bayaran ng cash yan o kung kaya na pong bayaran o hulugan ito ng mga kinikita po ninyo sa mga investments na po ninyo. At kapag wala pa po kayong emergency fund at kailangan nyo pa pong umutang sa ibang tao o mamalimos po sa mga kamag-anak ninyo sa tuwing nagkakasakit o naaaksidente po kayo o ang pamilya ninyo, sana naman po wag muna nating aaraw-arawin ang pagkain sa labas o pagkakape sa Starbucks. Ano po? Dahil sa totoo lang po, kahit mahilig pong magkape ako, hanggang ngayon po ay kapeng Amadeo pa rin po ang iniinom ko. Nagkakape lang po sa labas ako sa tuwing may opisyal pong meeting ako at maichi-charge ko po sa kumpanya ito. Dahil ganito po kahalaga ang dalawang konseptong ito, ang compounding effect at ang delayed gratification po. Ito po ang mga tamang pundasyon ng tamang pag-iipon at tamang pagnenegosyo. At hanggat wala po kayong disiplina na gawin araw-araw ito, real talk lang po, pero mahihirapan po tayong umasenso. Chinet!